Your Honor, nakakulong po ako sa detention. Katunayan nga po sa ICI po nung nakaraan ay humingi po kami ng for law yata ang tawag doon na mahanap ko po sana yung mga ledger na yon. So hindi rin po sila gumawa ng sulat sa Senate po yung ICI. Bali hindi ko po na-comply po, Your Honor. Si Mrs. Diskaya, di naman siya naka-confine dito sa atin. Wala po siyang, Your Honor, wala po siyang idea dun sa mga, kasi ako po ang may katransaction po dun sa ibang politician po. Hindi pa pwedeng sabihin kay Mrs. Diskaya kung saan nakalagay. So, pwedeng natin pakuha ngayon para andito pa naman tayo. Meron subpoena doon si Stecom dyan. Your Honor, wala po siyang idea po dun sa ganung klase ng transaction ko po. Mr. Chairman, with the permission of the Senate President and the Chairman. Yes, go ahead, please. Walang kinalaman yung kung alam niya yung transaksyon o hindi. Kung alam mo nasaan yung ledger, sasabihin mo sa kanya, andito yung ledger, pakikuha at ibigay sa akin. Hindi ba? For the record, Mr. President. Your Honor, kasi nag-transfer po kami nag-transfer sa office po namin. So, hindi po nila, kahit ako din po, Your Honor, hindi ko rin po matansya kung saang bandang particular ng mga lalagyan po namin na ilagay sa dami po ng aming mga documentation. Yeah, para lang ma-refresh yung memo, with the permission of the Senate President, Senator Pangilinan, joint affidavit yung sinabit nyo noong chairman si Senator Marcoleta, no? Na sinasabi nyo, kayong dalawa nagsasabi, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaction ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila natatanggap. In fairness to the congressmen and in fairness to the committee, kailangan namin yung ledger because mananatili itong say-so o he says, she says itong inyong salaysay. So kaya nga binigyan namin pinadala namin ng subpoena do se Stecom si Mrs. Sara Diskaya para dalhin niya yung ledger. At inamin nyo na mayroong ledger. It's a matter of record. Public record ito eh. Ngayon sasabihin mo hindi makita yung ledger. Pagka ganyan, baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Diskaya. Magkakasama kayo sa detention center, sa detention cell. Kasi maliwanag, hindi naman ikaw lang nagsabi na may ledger eh. Dalawa kayo. Kasi nga sinumpa ang salaysay ito eh. Your Honor, ang binasa lang po ng miss ko doon sa affidavit po ng una, ay hanggang paragraph 15 lang po. Hanggang doon lang po siya nagbasa kasi doon lang po yung... We will excuse you. Sasamahan ka ng Sergeant at Arms para kunin yung ledger and we will wait for you. Mr. Chair, if I may add. Yes, Senator Pangilinan. Yes, yun ang ginawa natin kay Mr. Hernandez. Ipinakita niya na gusto niyang puntahan yung kanyang opisina o kung saan man yung bahay para kunin yung mga dokumento. At si Mr. Diskaya should be able to do the same. Yeah. Pareho na kayong dalawa, mag-asawa. Pa-escorta namin kayo sa OSAA para magtulong kayong hanapin yung ledger. Kasi kayo rin, sa inyo rin ang galing na mayroong ledger. Mr. Chairman, yes, if I may add. Well, Mr. Diskaya, nakakulong na po kayo. Nabanggit na nga po ni Chairman na baka isama na rin po si Mrs. Diskaya. Dahil mukhang nagbibigay ka ng kung ano-anong palusot para hindi mailabas yung ledger. Yun ang dating sa amin sa komite. So, sana, kung ayaw ninyong makulong pati si Mrs. Diskaya, yun na ang paraan. Sumunod na lang at ibalik dito yung ledger, kung maaari. Mr. Chair, with the permission of the Senate President. Yes, yes. I just wanted to find out what happened to the ledger. So I give up on my time, Mr. Chairman. Mr. Chair, I share the concern of the Senate President na ni-reiterate ni Senator Pangilinan, ni-reiterate din ng Chairman. At ngayon, kaya nila sinabi na i-excuse kayo, Ms. Diskaya, para kunin yung ledger na yan. I just wish to reiterate, Mr. Chair, na sa pagkuha at pagsumite nila ng ledger sa ating komite,
kasama po explicitly yung listahan ng mga proyekto nila mula 2016 hanggang 2022 na hiningi po ko po nung nakaraang hearing. Top contractor po, Mr. Chair, mga kasama ang St. Gerard Corporation or Construction sa dating administrasyon. Pero ang sinumite nila, yung mga proyekto lamang kasama ang DPWH para sa Alpha and Omega lamang. Hindi rin po sinumite yung mga proyekto na sakop ng mga joint venture agreements, yung mga JVAs, kasama yung iba pang mga contractors. And that kind of sanitized list, Mr. Chair, would give us nothing. Lalong papatunayan lamang ng mag-asawang Diskaya na hindi sila nakikiisa sa Blue Ribbon Committee na mapanagot at maparusahan yung mga dapat managot at maparusahan. So I request the chair to include explicitly in his ruling regarding Ms. Diskaya a reiteration of this request for them to submit yung pong listahan ng mga proyekto nila kasama ang DPWH, kasama po yung mga joint venture agreements ng lahat ng mga kumpanya nila, St. Gerard, Alpha and Omega at iba pa mula sa mga taong 2016 hanggang 2022. I so respectfully request, Mr. Chair. Senator Tulfo. Mr. Chair, tama po yung desisyon siguro. Ang gawin ho natin, pasamahan po itong mag-asawa ng USAA, ng ating Senate Security, samahan po sa opisina. Hindi po ako naniniwala, Ginang Diskaya, na ito po itatabi nyo lang basta-basta because this is a very important piece of document. Nung una po kayo nandito, sinabi po ninyo, may listahan kayo. Kaya nga po, mayroon po tayong listahan ng mga mababatas na inimbitahan po natin because nabanggit po ninyo. Kung wala naman ho tayong ipakita, paano naman bumukha ho na naniwala lang ho kami. We need documentation po na nakalista talaga, na tumanggap itong mga taong ito, nakatransact po ninyo. So yun po. And I believe and I hope ito po hindi basta-bastang papeles. Ito po ay dokumento. Nabanggit na ho ninyo at alam nyo, important document po yung ledger na kaya hindi nyo po pwedeng, hindi mo alam, naglipat kayo ilang beses. Siguro sa tingin ko, baka tinatago talaga ninyo. Kaya the only way para maniwala kami, samahan po kayo ng aming Senate Security, i-retrieve po ninyo, pwede nyo sabihin yung sekretary nyo, makukulong na si Mrs. Diskaya, ilabas nyo na. Parang awa nyo na, Mrs. Diskaya, sabihin mo sa sekretarya mo, Iha, makukulong na ako, wala na magbabantay sa mga anak namin. Can you do that? Your Honor, upon my advice of my lawyer po, okay po, wala pong problema. Pero po, baka hindi po lahat siguro dahil syempre, Whatever is isa-isahin available. po, Okay kung lang. ano po ang available na pwede ko pong makuha kaagad. Okay. Mr. So- Chairman, sorry. Pero yung ledger, dapat lahat. Baka mamaya yung ledger, tatanggalan mo ng 3-4 na pahina kasi hindi lahat. Hindi ba, Mr. Chairman? Just, thank you, Mr. Chairman. Senator Hercito. Mr. Chair, pwede rin naman siguro kung natatakot sila sa security ng anak nila, pwede naman tayo mag-executive session only for that purpose. Or, ang balita rin namin kasi, Mr. Chair, yung mga pinangalanan ni Mr. Diskaya, yung mga hindi daw nagsauli. So, may text messages daw kayo. Baka kahit yung mga text messages, pwede nyo napakita sa ngayon sa ating chair o sa member ng committee. Mr. Chair, medyo naguguluhan ako. Order muna, sandali. Okay. Pumayag na yung abogado mo na sasama kayo ng security ng Senate, di ba? At babalik kayo para dalhin yung dokumento, ledger. Nagpapatunay o nagsusuporta doon sa inyong sinumpang salaysay na may mga kongresista na nakatanggap sa inyo. Yun ang maliwanag, hindi ba, Mr. Diskaya? Your Honor, hindi lang po congressman, pati po mga Yes. ano po, Yes, maski sino, lahat. mga USEC. Lahat. But before we let you go, sinabi nyo rin sa inyong sinupang salaysay na wala kayong ghost projects, hindi ba? Yes po, Your Honor. Okay. Doon sa 421 na inspeksyon ng PNP saka ng AFP, I think Corps of Engineers ito, no, na kasama ng DPWH. Dalawa, di ba sa inyo yung St. Gerard? Yes, Your Honor. Okay. 382.67 million total cost of ghost projects. 4, 2 Southern Leyte, First, saka Region 1, saka Region 4B.
Sumunod, meron pa kayong 367.15 total cost of ghost projects. 3 sa Mindoro Occidental, isa sa Region 4B, isa sa Zamboanga City. Just for the record, ano? Kasi sinasabi nyo noon, wala kayong ghost project. Your Honor, hindi po ghost project yung mga lugar na yan. Yung iba po dyan po ay nagkamali lang po ng pinasang Hindi. coordinates lang po. Yan ang depensa lagi ng ano na iba yung grid coordinates pero hindi pwede magkamali yung sumbong sa Pangulo grid coordinates. Kasi binangga pa namin ito sa DPWH website na meron ding grid coordinates. Kaya hindi pwedeng ipalusot na magkaiba yung grid coordinates. Anyway, that's just for the record. Sergeant at Arms, kindly escort the couple out of this session hall para kunin yung mga dokumento na kailangan natin. Thank you very much. Yes, where are we? And the ledger, Mr. Chairman, the ledger. Yes, understood. Mr. Chairman, just one procedural administrative matter. When are they supposed to come back? Wala kasing specific time. Within the day. Thank you, Mr. Chairman. Baka hindi na bumulik eh. Biro na. Where are we? Senate President? Senator Rizon Tiveros, it's your turn. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko pong magtanong, since nakapag-manifest na po ako tungkol dun sa listahan na hinihingi